At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Grabe, Liza Marcos at Pangulong Bongbong Marcos pinandirian ng mga netizens matapos kumalat ang isang video ng di umano'y kalaswaan ni Liza Smugs na inilabas ng social media influencer na si Cathy Binag. Isang matinding kontrobersiya ang bumalot sa pamilya Marcos matapos ilabas ng kilalang influencer na si Cathy Binag ang isang video na sinasabing may kinalaman sa di umano'y kalaswaan ni Liza Smugs at asawa nito na si President Bongbong Marcos Jr. Ang video ay mabilis na kumalat online at marami sa mga netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at galit. Ayon kay Binag, nakuha niya ang video mula sa isang reliable source at agad niya itong ibinahagi sa kanyang mga social media platform. Ilang oras pa lamang matapos itong i-upload, umani na ito ng libu-libong views at shares. Hindi rin napigilan ng mga netizens na magbigay ng sari-sariling reaksyon. May mga naninindigan na ang video ay isang matinding iskandalo, habang may iba namang naniniwala na ito ay maaaring peke o edit lamang. Samantala, mabilis naman ang naging tugon ng kampo ni Liza Smugs. Ayon sa kanilang pahayag, ang nasabing video ay isang paninira at walang katotohanan. Nanindigan sila na ito ay isang desperadong hakbang para pabagsakin ang imahe ni Liza Smugs at ni President Kuting ng Norte Jr. Nagbabalal rin sila na magsasampa sila ng kakulangang legal na aksyon laban kay Cathy Binag at sa sinumang nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Bagamat marami ang sumusuporta sa pahayag ng kampo ni Liza Smugs, tila hindi maawat ang sunod-sunod na negatibong komento mula sa mga netizens. Sa kabila ng babala ng legal na aksyon, marami ang patuloy na nagpapahayag ng kanilang pagkakadismaya at pagkondena sa umano'y malaswang ipinakita na video. Maging ang pangalan ni President Kuting ng Norte Jr. ay hindi nakaligtas sa kontrobersiya na nagdulot ng mas malawak na diskusyon sa publiko. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin iniimbestigahan ang pinagmulan at kredibilidad ng naturing video. Pinayuhan ng mga otoridad ang publiko na mag-ingat sa pagpapakalat ng hindi pa napapatunayang impormasyon at maghintay na lamang ng opisyal na pahayag mula sa kinauukulan. Patuloy ang pag-abang ng marami sa magiging aksyon ni Cathy Binag, ng pamilya Marcos at ng mga otoridad sa isyung ito. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hindi ka mapipigil. So ako, yun yung akin sis, na pag wala kang loyalty, ayoko. Very important sa akin. Ang dami na nanira sa akin. Ang dami na nang traitor sa akin. Ilang beses na akong tumulong ako ng tao and everything. Kapag nasira sila sa akin, kasi pag nagmahal ako, whether kaibigan yan or personal na grabe ako sis, all out ako eh. Pag sinabi kong consider kita, may loyalty ako. Alam, yan definitely grabe akong loyal. Paglalabang kita. Eh kahit nga ex ko, pag nakita mo, until now, hindi ko dinidelete yung mga post ko about him eh. Kasi ba't ko didelete? Kasi that's how I feel before. Diba? Yes. At ano mo yun? Oh, I love that, sis. Kasi yung iba, kapag nag-away na, pinagbubura na yung mga picture. Wala akong ganun, sis. Kasi that's my memory. You learn Actually, ako din, sis, yung mga support ko kay Bangag, hindi ko yung binubura yung mga, sila lang ang nagbura ng Facebook ko, sis. Punyeta, hindi ko binubura yung mga good budol memories. Hindi ko binubura kasi tama ka eh. Yun ako eh. Yung past na makita ng tao. Kaso mga jutong dyan eh, mas binura nila. O, di ba? Hindi nila kaya yung alindog ko. Party to learning. Party ng buhay. Yeah. Ububurahin, di ba? Yes. Kahit kaya naman, yeah. Sabi ni Chacha, Chacha may nag-comment. Sabi niya, ako, wala daw, Chacha Akival, the fact na nasa Marcos Slate sila, that means they are the same crooks. Right? You're right. Yeah. Yun nga, ayoko ng duwag, ayoko tumatalikod. Kasi you don't leave sabi nga ni BP Sara, you don't leave your friends behind. Diba? Okay. Ang politics is temporary lang. Everything is temporary. Nothing permanent. Sabi ni Reyes, sa pag-research po ni Ted Filon, pang-front lang si Diwata. Pero asawa ng commissioner ng COA na si Mario Lipatan ang uupo. Eh, bawal na yan eh.
Di ba Ano kailangan... ba yung ano ba yung inaano nila, party list lang? Party list siguro. Kaya Siguro. may front si Diwata. Oh. Yeah, Pero- alalin natin yan, hindi natin alam eh. So we'll read about that later. Pero sinabi sis may bago na Parang hindi na pwede. Kunwari, di ba, nag-file siya ng candidacy. Ngayon, kung may magsasubstitute sa kanya, kailangan kamag-anak niya, kaapelido din niya. No, I think individual yan eh. Yung you're talking about the individual post. Pero yung sa party list, 'di ba, mayroong first nomination, second nomination. So I think, yun yung sinasabi niya. Just tanongin kita. Niya, gagamitin lang siya. That's true. So, kasi you talk about loyalty. Kunyari hindi kunyari, we're friends. Later on, nagkasama tayo, naging pareho tayong senador. O, di ba? Pwede rin pareho tayong presidente, just for the heck, you know. Tapos nakita mo, isang araw, sabi ko sa'yo, Hattie, nasa Senate tayo. Ika, do you want? Babatuhan ka. Do you want? Hindi, I mean, you know, ako na, one day magkasama, tapos nakita mo, may daldala ako talagang pulburon, niyaya kita. Kasi you talk about loyalty. Ang ganda-ganda ng pinagsamahan natin. Di ba, after 5 years, sobrang ang ganda, travel memories, everything, lahat. Tapos one day, biglang nasa Senate tayo, inalok kita ng, do you want? Na may pulburon akong hawak. Katulad ng pag-alok sa'yo ni Lisa Tanas, how would you handle me? Well, as your I would friend? definitely talk to you, lalo na may experience akong ganyan. Alam mo, sensitive ako dyan. Hilahin kita. Lagkat talaga. Pagkabunutan mo ako, magbagong buhay ka. Teka, kausapin kita. Siyempre sis, if you're a good friend, ako, I believe in this. There are, kasi ako sis, pag nakipagkaibigan ako, pag nagka-problema tayo, I talk directly to you. Hindi ako tulad ng ibang tao na yung pupunta kung kani-kanino. Kasi naghahanap ng kakampi or gustong bigyan ng justification yung emotions, yung ginawa mo, kung tama ka ba o mali. Kasi I don't like talking to people about my personal problem to a certain individual. I rather choose to talk to that person itself for me to be able to hear it from that person. Kasi iba yung may in between, yung words na babago, yung iba yung emotion nakikita mo. Mga leng nagsabi ng totoo. And loyalty for me, ako kasi, alam mo sis, kasi di ba sabi ko nga, may gift of discernment kasi ako. In denial lang ako. Alam ko na pag loko-loko, alam ko na pag mali, alam ko na hindi siya okay. Addictus. Oo, pinagbibigyan ko sis, kasi naniniwala ako sa second chance, naniniwala ako na ang Diyos may paraan para mapagbago ka. Pero of course, pag again and again, pag wala nga siyang wala siyang faith, hindi niya nilalagay sa center ng buhay niya yung Panginoon o kung ano man yung reliyong meron sila, hindi ka talaga maitutuwid. Yun yung akin. So, kahit anong gawin mo, hindi yan magiging okay. Katulad na lang yung isang supposedly, kaibigan ko na grabe, tinulungan ko yun all the way na balita ako, di handa ka pa. O, diba? Parang kalipot ako. Kasi parang, sabi ng mga kaibigan yung kaibigan mong scammer? Oo, di ba, na parang happy nga ng mga kaibigan. Tino-tolerate ko siya kasi ang luwag-luwag ko sa kanya. Tapos nung ako na yung naghiwalay na kami ng ex ko, nagulat na lang ako. Nandiyan na, hindi na niya ako nakausap. Pati yung isang kaibigan ko din, na akala ko kaibigan ko. Actually, nakaupo yung secretary or Magkano nakuha sa'yo ng scammer na yun, sis? Ilang milyon? Secret. Pero milyon. Grabe, Oo naman, milyones. Oo Kapal na naman. mukha nun, di ba? Hindi mo kaibigan yun. Pa yung utang. Sabi ko sa kanya, kasi ang nagiging problema niya pag may utang siya, sis, nagagalit siya kapag sinisingil niya, aawahin niya pa yung mga taong tumulong sa kanya. So sa akin, sabi ko sa kanya, huwag ganun. Kasi alam mo yung time na nangangailangan ka, yan yung mga tao, you don't burn bridges. Especially sa mga taong tumulong sa'yo. You can burn bridges with people who hurt you, like you didn't do anything wrong, tapos nagsinungaling. Yung parang may ginawa talagang matitindi sa'yo. Tama. Pasok ang sworn statement mo dyan.
Di ba? Diba? Diba? Anyway. Oo. Yeah. So, alam na yun ng mga circle mo. So, we're not gonna Yeah. go into details. But, ano sabi, nagorgor si Bingot. Sabi ni oh, may ginorgor ako palangga. Isa. Oh my God. Unang-una akong boboto sa iyo palangga. Sabi ni Barkadahan Forever. I-advertise pa kita dito sa Australia. I will promote you. Basta gurgurin mo ang mga crocodile sa Pinas. Sabi ni Barkadahan. Basta, Pati, nagbebenta ka pa ba ng jewelry? Pabili naman, balita ko, walang-wala ka na. Opo, nagbebenta ako, bibili ka. May pera ka ba? Oo. Ano pa Saan yan wag mo nang pangalanan. Oo. Ha? Hari ba? Hari bakla ba to? Charot. Kasi alam mo, Baka, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi kawalan or kabawasan ng pagkatao ng isang tao kung gusto niya mag-simplify ng buhay niya. Umalis nga ako dun sa buhay na marangya. Kasi nga, di ba, pwede naman akong bumalik, lumuhod lang ako dun noon pa eh. Or like, nung binabalikan ako, hindi ako bumalik. Ipakita ko sa inyo chat eh. Iparinig ko pa sa inyo yung conversation namin eh. Sige, dali. Baka pwede. Ayan, excited sila. Hindi ngayon, baka sa susunod. I know you're not ready. Gusto ko yan. Oh, I love that. Teka Diba, muna, chika muna ako. So, nagmamakaawa ba na bumalik ka? Hindi kasi hindi naman parang nagmamakaawa. May style kasi yan siya na like nung nag-pandemic kasi sis nagka-COVID siya. Okay. Na-miss ka niya. Siyempre sis, na-miss ko rin sa totoo lang. Kasi sis, 10 Nung years, time na yon. almost 4 hours kami magkasama. Alam lahat ng tao yan. Okay. Tira nga ulo ko nun sis. Kasi syempre mo yun, parang dinevote ko na kasi yung buhay ko sa kanya. Alam mo yun, parang inisip ako, pagtanda na ito, may sakit, daming sakit, ako na lang mag-aalaga. Ganun ako sis, yun na yung ano ko, ganun ko, yun na yung iniisip ko. So, nung nagkasakit siya, may nagsabi sa akin na, sabi niya si Manong nagka-COVID na sa hospital. Tapos sabi ko, ha? Tapos ang ginawa ko, ganun ba? Tapos nervous ako, kasi syempre sis, di ba, parang wala akong ginawa kundi alagaan siya, make sure na healthy siya. Kasi, tapos biglang magkaka-COVID, di ba? Eh, nag-charity nga kami, sis, di siya nagkaka-COVID eh. Sinasama ko siya eh. Di siya nagkaka-COVID, tapos biglang, kasi lumalabas na siya, umiinom na siya palagi and all. So, tinext ko siya. So, nabalitaan ko may COVID ka, ano nangyari sa'yo? Huwag kang sabi ko, alagaan mo yan. Nasaan ka? Sabi ko, nasan ka ba now? Ganun. Tapos tumawag siya. Tapos sabi niya, ang sabi niya sa baka mamatay na ako. Tapos tumatawa siya. Alam mo yung malungkot pero tumatawa siya. Tapos sabi ko, iyak na ako sis. Siyempre umiyak ako. Alam mo yun? Sabi ko talaga. Samahan kayo. Oo, tsaka sis, mahal ko yun. Hindi ko yan i-deny. Minahal ko yun. At alam kong minahal din naman niya ako. Yun lang talaga, may mga tao sa paligid talaga na imbes na pabayaan kami, talaga nakikialam siya kasi sira-sira. Hindi talaga kami pinatatahimik. So, yun. Tapos parang, tuwan-tuwa siya na, kasi hindi ko sinasagot call niya, sis. Ayoko na talaga. Tapos, dati, umuwi pa yan one time. Sa bahay namin, lasing na lasing. Tapos yung binuhat niya ako sa aking kalangan. Tapos ako kasi pag ganun na siya, kasi nga di ba ayoko maging violent siya. Oo, sige, matulog ka na, ganyan. Tapos pag kinabukasan, sabi niya, huwag kang aalis ha, ganun. Basta sis, iba. Kasi sis, yak tuloy ako, huwag na nga natin pag-usapan. Pero no turning back ka na, ha? Baka wala, malukalukahan ka na naman, korotin pero kita. Pero isa, may paninindigan. Yun talaga. May paninindigan. Hindi, kaya mo lang nasabi kasi may nag-comment na loko-loko doon. You know? Di ba may mga nagko-comment pa, meron pa akong nabalitaan ako na, kasi binigyan ka ng bahay sa Alabang, pero binawi ng totoong asawa. Hindi mo totoo, sinurrender ko po ang mga properties. Ang kinuha ko lang yung mga nakapangalan lang sa akin, yung isa pa nga inisahan pa nila ako. Kasi gusto ko maghiwalay kami ng tama, na ang dami ko pong sinurrender na properties. Yung iba pa nga na sasakyan nakapangalan sa akin, yun nga, dinoktor pa yung pirma ko at binenta lahat. Dapat nga, kasuhan pa yung mga forgery eh. Oo, ipopost ko pa yung mga kotse para doon sa mga may-ari. Mag-ingat po kayo kasi naka-timbre na yan na carnap. Diba? Yeah, so,
No, Oo. gusto ko lang tanungin since nabuksan natin yung nakaraan. Oo. Pabalik ako kay Bangag. 'Di ba Oo. sabi mo na dapat ang isang kaibigan ay loyal at pag nakita mong, kunyari, inalok kita ng pulburon, kakausapin mo ko, bigyan mo ko ng Oo. second chance kasi Yeah. magkaibigan tayo. Tama naman yon. Ikaw ba, nung magkasama kayo ni TBF, minsan ba nasabihan mo siya o siya mismo well, for sure, coming from you na, uy, payuhan mo naman si Bongbong Marcos Jr. Kasi kaibigan mo yan eh. Sana tumigil na kayo sa pag-addictus benedictus nyo. May mga pagkakataon ba ganyan? Ako sa kanya sinasabihan ko siya kasi may sakit siya. Sabi ko nga sa'yo, and inaamin ko naman yan, and alam ko, yan din yung nangyayari ngayon dyan sa bubble na yan. Parang sa kampi-kampi, from politics to whatever. If they feel down, they lift each other up. Alam mo yon, yung moral boost, If nagdidila. they feel down, they will get 20 shirts. Oo. 20 Anyway, white shirts and sing hots, right? Okay, go. Nagagalit ako kay ex. Kapag ginagawa. As in, nagagalit ako. And alam niya, kaya minsan di siya uuwi. Maraming ganyan. Hindi siya uuwi. Kasi alam ko, sis, alam ko pag ganyan. Kasi pag ang tagal mo nang kasama, alam mo yung action, yung demeanor. Alam ko, iba yung nakainom, iba yung nakatake. Ganun siya. So, so nagagalit talaga. Kasi sis, pag hindi ka nagalit, parang, di ba, parang gusto ko nga pinag-usapan nga, di ba, sabi ko 6 months kami, nakikipaghiwalay ako, tapos sabi niya, hindi, titigilan ko na. So, alam mo yon. So, ako, pag sinabi mo yun, panindigan mo yun. Ayoko kasi na, pag may sinabi ka sa akin, hindi mo gagawin. Kasi I'm very, pag ako kasi, pag may sinabi rin ako, pinangako ko, gagawin ko rin. Alam mo yon. So, ako, siyempre sis, walang magsasabi sa kanila. Kasi pare-pero lang. Pare-para sila bangag. Oo. Yeah. Diba? Yeah, all right. Moving forward dito kay Piwi Joy Padilla, si Doc Willie tatakbo, right? Kung dumating man ang panahon na masala siya. Ano masala siya? Manalo ba? Wag naman. Ano ibig may chance si Doc Lisa ipalit. Masala, whatever. So si Doc Willie, yeah, we're good sa kay Doc Willie. Tsaka ngayon, gumagaling si Doc Willie, ha? Maganda yung kanyang lab results. Nanonood ako ng vlog niya. Get well soon, Doc Willie. Alam mo, yan yung mga dapat inuupo kasi isa din yan na magandang advocacy para sa healthcare natin sa Pilipinas. So, I would go with Doc Willie. Oo. Oo, may nagsabi dito. Ano sabi? Ito, hindi po lahat ng panalangin natin ay pinapakinggan ng Diyos na labag sa kanyang kagustuhan na paulit-ulit na nagkakasala. Mapagpatawad ang Diyos sa sins. Siguro putol to sa sincero. Tama! Totoo naman. Kaya nga, di ba, ano naman yan, kahit na anong dasal mo, kung alam ng Diyos na hindi para sa'yo or masama ang kahinatnan, hindi niya iaalaw. Alam mo yon? Or masama ang alak mo. Kahit na, di ba nga, kahit na ano pang gawin mo, kahit gaano kadami ang pera mo, gaano kayam and powerful, kapag alam ng Diyos na abusado ka, lahat yan tatanggalin niya sa'yo. Yun. Sabi ni Commander Hagina, mag-live selling ka raw. Miss Cathy, madami bibili niyan. Di ba ako nagla-live selling? Kaso nga lang, wala pa akong time sa next live selling ko. Mag-live selling tayo, sis. Sige, talent mo yan eh. Ang daming talent no? Mag-garage sale ako ngayong weekend. Pero yun yung mga person na, alam mo yung dami kong gamit eh. Di ba, damit and all. Yung iba, idodonate ko na. Yung iba, sabi na, ano na natin, mami? Sige, total, nakabox. Ang tagal na, 3 taon, di ko ginagamit. Ang dami kong damit. Wow. So, i-garage sale mo. Alam mo, sis, nakakatuwa, no? Ang dami-dami natin pinag-uusapan. Ngayon, may mga padala dito ng mga trolls, galing syempre sa ating mga BFF na bangag. Di ba? Pero at the end of the day, you're right eh. Ikaw ba, tanongin kita about life? Kasi you've been through luxurious way of living. You know? Ako, hindi ko naman na-reach yan. But, you know, I reached the comfortable living. You know? Comfortable life, at least na masasabi ko. Siyempre, for the heck, yung mga nanonood dito sa atin,
Di ba? Ikaw naman, sinasabi mo, simula ka sa wala, mahirap, ganyan. Tapos na-experience mo yung bonggang-bongga talaga. How would you compare? What is better? Yung tama lang? Wag naman yung walang-wala kasi mahirap naman yung walang-wala, di ba? Yung Yeah. tama lang o yung sobrang fabulous na life for you? Sis, parehong okay. Okay? I will never pretend na hindi okay. Siyempre, sino bang ayaw ng fabulous yung life? Pero kahit fabulous ka or ordinary, comfortable, simple, hindi pwedeng simple eh. Simple, comfortable, pero wala kang both peace of mind, hindi ka magiging okay. Yung akin sis, yung stand ko ngayon, yung nangyayari sa buhay ko ngayon, kahit na may ganito ako na pinaglalaban, hindi ko naramdaman tong ganito ako ka-peaceful, ka-confident, at saka iba talaga sis yung nararamdaman kong yung spiritual Freedom. yung freedom na dati kasi sis control eh. Alam mo hindi ako pwedeng Control mag-comment ka. kahit galit what you call this binabasos na akong lahat. I need to hold it kasi ang iniisip ko is yung partner ko, yung tatay ko kasi very God fearing eh. Tapos pagbigyan mo ako rin naman until now. So parang pero yung dati pa ako kasi sis, pag mali, ilang beses na witness sa mga friends ko na nungaling, ayoko nang nakikipag-away ako sa biyahe. Like, kunwari, simpleng sumakay kami ng taxi. Tapos, tinatry utakan yung friend ko kasi foreign. Okay. Pakakakali ko talaga sis yung taxi driver. Ay, pareho tayo nangaaway. Well, hindi naman nangaaway ng mga taxi driver. You just stand for what is right. Yes! Actually, nangyari sa akin sa Bali. Kasi, dinala ko yung actually ex ko pa nga yun eh. Hindi yung ex ko, yung AFAM, yung parents niya. Tapos sabi ko, Ali so safe, everything is like so kind and everything. Tapos sumakay kami taxi sis. In the middle of our trip, pinatay yung meter. Tahimik lang ako. Sabi ko, ba't na ito pinatay yung meter niya? Pagbaba namin, sabi ko, how much is it? Tapos sabi nung dad, nung bisita ko, sabi niya, oh no, I'll pay for it. Sabi nung tagbali na taxi driver sa akin. Sabi niya, no, whatever you wanted to give me. Sabi ko, what? No? Do you know that the tourism reputation of Bali, nagtatatalak na ako this sis. You know, Bali are like, sabi ko, Bali is the most safest. I was telling everybody then, this is their first time, but you're ruining it. The reputation, no. I will not give you whatever you want. Yung parang pero sis, at the end, binigyan ko pa rin siya ng sobra-sobra. Pinagalitan ko lang talaga. Hindi, kasi you're standing for what is right. Ako din pag ganun. Actually, ang dami kong mga kwentong mga ganyan taxi drivers. Even here, actually may nag-taxi din ako ng mga bago ko dito and sa ibang mga bansa. Yeah, kasi, naninindigan tayo ng tama. Ayaw natin na niloloko tayo. It's the same thing ng laban natin sa politika. 'Di ba? Sa mga politiko na ayaw nating niloloko tayo. Yung panloloko ng mga kongresista, ng presidenteng bangag at ng taxi driver sa Bali, it's the same thing na panloloko na ginagawa ng mga politiko. It just so happened na small time nga lang etong si taxi driver, right? So kaya you have that feeling of standing for what is right. So kung sabi nga, innate na yung pakikipaglaban mo. Although sinabi mo nung time yun ng yung ex ni TVF, controlled ka. Hindi ka pwede magsalita kapag inaapakan ka na kasi you have to parang take in the consideration na itong si ganito, si ganyan, kaibigan niya, baka masaktan, masira yung mga business, which is para kang sinisikil or ginugurgor ka dahan-dahan kasi hindi ka makapag-voice out. Diba? And now you have freedom to talk. Now, nilabas mo na sa buong mundo, sa buong Pilipinas, na ang presidente ay sumisinghot. Pero dead ma lang sila sa'yo, no? Parang walang nangyari. Parang walang testimonya si Cathy B. Diba? Talaga sis, kasi siguro, again nga, sabi ko sa'yo, kasi syempre, maraming madadamay kasi hindi lang naman sila yung nandun. Diba? Yun. Siyempre, pag pinatawag ka, sabi niya, paano mo nakita? Sino mga nandun? Ako naman, kahit na anong sabihin ko, sabi ko nga, kahit na anong sabihin ko na, hindi naman ho sila, I don't wanna mention their name, kasi hindi naman hindi sila politika,
ba? Pero sabi ko nga sa'yo, minsan may mga bida dyan pabida. Si Jollibee. Si Jollibee. Si Tambaloslos. Na yung mga mga ganyan, mga galamay ng mga gustong magpasikat, yung mga walang pangalan, 'di ba? Mga baguhan. That's true. Mangungulit, 'di ba? So, syempre ayaw din nila mapahama kasi kaibigan din nila yung mga yan. Yun. Sis, sa last part ng ating conversation, mangangampanya ka ba sa like Attorney Vic? I know, are you gonna campaign for Attorney Vic? Oo! Congressman Marcoleta? Oo. Yan, Actually, dalawa pa lang naman yung mo, di ba? Dalawa pa lang? Hindi, si Doc Willie rin. Doc Willie Ong. Yeah, Doc Willie Ong. So, tatlo. Sino? Doc Willie, Attorney Vic Rodriguez, si Marcoleta. Sino pa? Sila pa lang yung nakita ko. Tatlo pa lang. Sa tingin ko, hindi ko pa alam yung mga Duterte, nag-file na ba? Hindi ko pa alam. Yeah, so definitely lalabas ka sa sa mga sortie. Ako talaga, tinext ko nga si Pam. Kaka-text ko lang this morning. Kasi you know me, if I wanted to do something, para I wanna finish it yesterday. Parang gusto mo namang kampanya right away. No, hindi pa nga nag-file ng gano'n na si Attorney Vic. Hindi pa natin alam actually kung tatakbo siya. But would you? Ang sinabi ko, if si Baste, tatakbo ba? Okay. Tatakbo, di go. File na Kasi sa akin, parang sabi ko, pero sinabi ko na talaga na if you need my help, magka-campaign ako kahit pumunta pa ako doon. Alam mo, ganun ako. Si Spoke Sari Roque daw, sabi nung iboboto daw. Hindi pa nagsi-COC, mukhang nag-hibernate si Hari. Actually, nandito siya sa tabi ko. Spokes, labas ka na. Hinahanti ka ng huwad ko. Yeah. Ay, nako. But I will support Harry Roque. Yan, kung siya itatakbo. Yeah. Wow. Attorney Glenn Chong, di tatakbo si Attorney Glenn Chong. I don't think natatakbo siya. Sabi ni Ruby Sim Abaw, duty, honor, and country. Yes. True. Yes. Okay. So, Cesar Zoro, andyan pa rin. Kala ko ako na lang ang nang-aaway ng taxi driver sa ibang bansa, sabi ni Kyle. Oo, nang-aaway talaga kami, mga palangga. Nang-aaway ng bonggang-bongga. Alright. Sabi ni palangga, Sige. daw? Sige, basahin mo. Go. Ang tawag ito, nawala. Ang ganda mo daw. Ang ganda ni Cathy. Si At Kyle. siyempre daw, ang sabi ni Kyle. EES, sa wakas, meron na mangangampanya kay Doc Willie, pinopromote Doc ko Willie. mula nung nagsabi siya sa vlogs niya na takbo siyang senador. Alam mo ako, sis, ang lakas ng paniniwala ko, mabubuhay siya. Hindi, gagaling siya. Maganda nga yung mga lab result niya. Oh. May purpose si Doc Willie sa buhay niya. And we have to support Doc Willie. Kasi binaboy din niya ng mga walang hiya And maganda yung layunin niya. Kumpara naman dito sa slate ni Bangag. Hello? Diba? Kung sabi ko nga, kung ima-maximize ko yung time ko to campaign Attorney Vic, sama na natin yung mga gusto natin, right? Exactly, oo. Ako ganun Sabi ni din. Annalisa, sis, mag-file ka na daw ng candidacy mo. I have a question before we go. Gusto mo ba pumasok sa politika? Gusto mo pumasok tayo sabay? Diba? Gusto mo pumasok tayo ng sabay? Mangyayari sis pag may malamoses tayo, yung pagpasok natin, biglang may alon, biglang tinabunan lahat. Ano kaya?